Okay, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ito naman po yung pag-usapan natin. Si Chis Escudero na nagngangak doon, 'di ba? Sa kanyang privilege speech. Yan, pasikat niya sila ni Marcoleta dahil naandun si Sara. Ang sabi ron ni Chis, ang pinakabuod lang naman nun si Martin Romualdez daw ang utak ng korupsyon. At ang hinangal-ngal niya na lumilitaw na dahilan kung bakit siya nagwawala ay dahil inungkat pa nila Martin Romualdez yung kaso niya. Ano po ba yung kaso niya? Well, ang kaso niya po yung sa COMELEC. Diba? Alam niyo ang sagot ni Martin Romualdez diyan sa kanya? Sa presinto ka magpaliwanag. Ayan o. I listened to the privileged speech of Senator Escudero. With respect that we heard was not an expose by the DDS script. The same recycled accusation we have long seen in troll pages and social media posts, walang bago at wala rin katotohanan. Kaya nga, parang nagwawalang lasing. Sabi nga ibang mga nagko-comment, oy, may lasing ngayon, nagwawala sa Senate. Instead of answering the serious questions he himself must face, Senator Escudero chose to deflect. He did not deny the allegations against him. Paano niyang i-deny? Totoo naman. Di ba totoo? Inamin niya dyan na tumanggap siya ng pera. And that's a freaking 30 million pesos in 2022 national election. Dalawa nga pong batas ang nalabag niya ron Unang-unang nalabag niya doon yung sa yung sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na kung saan pinagbabawalan ng mga taong gobyernong tumanggap ng anumang mga regalo. Kapera o ano pa man yan, tumanggap siya 30 million while he is the governor of Sorsogon. Pangalawa, yung Omnibus Election Code, bawal po. Pinagbabawalan doon na yung mga contractors ay mag-donate sa kanila. Ito mga government contractors. Di ba? Pasok na pasok lahat sa banga. Kaya nga, hindi na dapat pinatatagal ito ng COMELEC. Di ba? Dapat mabilis ang pag-desisyon dyan. He did not explain his own role in flood control kickbacks. Yung kanyang 149 billion. Imbis na magpaliwanag, naninisi siya. Malinaw naman ang katotohanan ng talumpati ni Senator Escudero ay hindi tungkol sa pananagutan. That's correct. It's not about accountability. Diba? Kundi nagwawala siya dahil nabuking siya. Yan. Kundi para isulong ang kanyang personal ambisyon. It was a performance designed to profess loyalty and service to Vice President Sara Duterte and to position himself as her ally for 2028. Naku po. So ibig sabihin palagay ko baka ganun nga mangyari, no? VP Sara Duterte tapos ang kanyang VP, ang daming gustong mag-VP Imagine si Sara Diskaya, gusto rin mag-VP kay Sara. So Sara no H at Sara with H. Tapos si Chis din. Nako, Chis, mukhang tingin ko dapat mundurugin si Diskaya para wala kang karibal. Kasi sa mga DDS, bayani na si Chis Escudero for so many things. Lalo na yung ginawa niyang pagtenga doon sa impeachment ni Sara, pagbibigay daan para sa mga petition. Di ba? Now, going back, sabi, ang tunay na pinagsisilbihan ay hindi ang katotohanan, kundi ang sariling interes at plano sa politika. For my part, I will continue to cooperate with the impartial investigation. And my record can withstand scrutiny. Wala akong tinatago. As for Senator Escudero, kung tunay na pananagutan ang hanap, sa presinto na siya magpaliwanag. Oy, Chis, doon ka na rin mag-explain sa kulungan. Sa presinto. Po tayong kasabihan sa wikang Pilipino. Kapag nagturo ka ng daliri sa iba, may tatlong daliri na nakaturo palagi pabalik sa iyo. Sa mga nakarang linggo, malinaw na nililihis ang galit ng taong bayan tungkol sa mga ghost at substandard flood control projects mula sa mga totoong may kasalanan patungo sa Senado at sa ilang mga miyembro nito. Tila pilit na ginagawang panakipbutas, ika nga at fall guy, at diversyon ang mga senador, palayo sa Kamara at sa mga tunay na may sala.
Actually, tuwan-tuwa ako na pinapanood ko to eh. Paggangal-ngal rito ni Cheese. Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang 3 dating DPWH officials, pakantayin sa kanila, may mabanggit lang na senador, habang pinagtatakpan ang mga... May mga banggit lang daw na senador. Eh kung maliwanag naman na kaya nilang patunayan eh. Di ba? Eh kung may pruweba naman eh. Oh. Congressman na tunay nakasabwat nila sa mga lugar na ginagalawan nila. Simple ang patunay dito. Kapanipaniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito sa lugar na ginalawan nila sa hinaba-haba ng testimonya nila dito o sa Kamara? Banggit sila ng banggit. Name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador. Mas kinaklaro naman kung inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa Kamara at mga congressman. Bakit nga ba? Dahil tila mas malaking isda, ika nga, mas mataas, mas kilala ang mga senador kumpara sa congressman? Ay nako, Cheese Tudero. Umaasa sila na maiibsan ang galit ng tao sa kanila sa kanilang mga anomalya ukol sa flood control at tuluyan na silang makakatakas mula sa anumang pananagutan. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa, pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Pero Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan, bakit tila sa Kamara, dito mismo sa Senado? Sa susunod na rally niyan, si Cheese naman ang may kanta. Sigurado ako dyan. At sa ilang media, ay Ano pa, hinahanapan pa nila yan ng magandang rhyme na magtutugma sa pangalan niya. Di ba? hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya. Pues, sasabihin ko, Martin Romualdez. Minsan ang binanggit ng mga diskaya ito mismo dito sa Senado, ang kanyang pangalan. Pero agad itong pinabawi nung humarap sila sa Kamara. Binanggit ni Master Sergeant Gutesa ang kanyang pangalan. Hindi naman binawi eh. Nilinaw niya lang. Nasabi niya nga ron eh, baka posible na ginagamit lang yung pangalan. Kaya nga sabi ko, dapat eh. Di ba, dumalo si Martin dyan, hanggang nandiyan si Curly Diskaya, and then the 17 congressmen. Oh, at least hindi na home court ng House of Representatives yan. Di ba, Senate na yan. Pero ultimo notaryo, natunto nila at pinabawi nila ang pagnotaryo. Buti na lang. Huli na't nasabi na niya ang pangalan ni Martin Romualdez na pinanumpaan dito mismo sa ating Blue Ribbon Committee. Hindi ba't si Ginoong Gutesa, hindi ba't si Sergeant Gutesa lamang, ang bukod tanging testigo na walang kinalaman, hindi sangkot sa flood control issue, walang hininging immunity, deal o proteksyon kapalit ng kanyang pagtestigo. Siya ang kauna-unahang nagtestigo na personal na naghatid ng pera sa bahay mismo ni Martin Romualdez. Ang salaysay niya, Ginoong Pangulo, ay kumpirmasyon ng matagal nang isinisiwalat ni Congressman Chanco at Mayor Magalong kung sino ang ulo sa paglilimas sa kaban ng bayan na ating naririnig na rin. 13,803,693 with Congressman Saldico as proponent. For the record, ang binabanggit po nating Representative Elizalde siya po yung chairman ng House Appropriations Committee. Wala kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldico, hirap na hirap pa silang banggitin. May isa pang mas mataas sa kanya? Hindi naman gagalaw yun kung walang, siyempre hindi naman gagalaw yun kung walang pahintulot yung mas mataas sa kanya. Just the House Speaker. Hindi rin naman binanggit yung pangalan. Ginoong Pangulo, pahintulutan niyo po ako magkwento Ultimo si Toby, hindi rin binanggit eh. Di ba? ng konti upang patotohanan ang mga salitang ito. Taong 2023 nung tinalaga si Ginoong Kiko Laurel bilang kalihim ng kagawaran ng agrikultura.
Bilang suporta sa kanyang mandato, tinanong ko noon ang isang simpleng katanungan sa budget process natin. Bakit mas malaki ang pondo ng flood control kesa sa agrikultura? Why is it that the budget for flood control is bigger than the budget of the Department of Agriculture or the agriculture sector as a whole? The fifth biggest allocation, not even a department, is flood control. And allocating a measly 31 billion for irrigation, for rice. Why? Pagkatapos po noon, tinulungan ko siyang bawasan ng flood control budget at idagdag sa 2024 budget ng Department of Agriculture. Aniya, tumawag daw sa kanya si Congressman Zaldico dahil pinapatanong daw ni Speaker Romualdez, bakit binawasan ang pondo ng flood control? Ngunit wala nang nagawa si Congressman ko dahil sinabi niyang pasayan ng Pangulo. Nung termino ko rin po bilang Pangulo ng Senado, maraming beses po akong tinanong ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa panukalang budget para sa 2025. Sinabi ko po sa kanya ang buo at tapat na katotohanan para malaman po niya ang tunay na larawan at sitwasyon ng pambansang budget para sa taong yon. Ito marahil, Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan, ang isa sa mga dahilan kung bakit pinag-utos ng Pangulo ang pag-veto at pag-for late release sa FLR at pag-hold ng malaking bahagi ng budget nila. Marahil, isa rin ito sa mga dahilan kung bakit ninais ng Pangulo na matanggal si Congressman Zaldico bilang chairman ng House Committee on Appropriations. Okay, sagutin ko lang pala yung tanong na yung sinasabi ng iba na bakit pinirmahan pa rin ni PBBM yung 2025 GAB, di ba? Well, kapag hindi niya kasi pinirmahan yun, may mga proyekto raw doon na hindi naman DPWH flood control na maaapektuhan, yung mga babayaran. Di ba? Ang budget nga po ng bagong taon, Enero pa lamang bago magkatapusan, nauubos na yan. Dina-download na agad yan sa mga bank accounts ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para walang natitenga ng mga payables. Di ba? So kung magkakaroon tayo ng reenactment, syempre automatically lahat ng mga pera doon, i-hold yan ng DBM. Hindi nila yan gagalawin maliban doon sa mga pera na pambayad ng mga sahod ng mga tao, yun lang yun. Oh. Tapos, ang mangyayari dito, ilang buwan tenga yun, walang bayad yun. Di ba? Matitigil yung mga trabaho, yung mga, kung ano yung mga pinagagawa, eskwelahan o kung ano pa man, matitigil yun, mapiperwisyo. Ngayon, sabi nga ni Toby Chanco, itong 2025 kahit na pinirmahan ni PBBM yan, inaprubahan, tinutukan niya ng Executive Department, tuloy pa rin ang review nila. Oh. Tuloy pa rin, hindi nila nilubayan yan. Kaya yung ibang mga pondo daw doon, binanggit nga ni Cheese, for later release. Sa tingin niyo naman yung sinabi ni Cheese kay PBBM, gaano tayo nakakasiguro na lahat yun sinabi niya, hindi, di ba? Na kasama doon yung insertion niya. Ay nako. At yun din yung binabanggit ni Toby Chanco na kung bakit pumirma yung mga ibang kongresista sa impeachment kasi ipinangako pala ng ibang mga nasa House leadership na pumirma sila sa impeachment para ma-release yung pondo. At yun naman din ang binanggit ni Mitch Kahayon eh. Kaya doon ako nagulat, ako may ganun na offer sa kanila budget para sa distrito kaya kailangan pumirma sa impeachment. Diba? Kasalanan na yun ng kongresista, bakit sila pumirma? Diba? Ngayon, hinihingi nila pala na i-release na yung pondo. Lumilitaw kasi na hindi sinuportahan ng mga kongresista sa kanilang mga distrito yung alyansa candidates. Hindi sila nag-mobilize para pabanguhin ang alyansa candidates. Kasi nga, hindi ni-release ni PBBM yung pondo. Sabi ni PBBM doon, wala namang ganung usapan ah. Ano sinasabi nila? Oh, di ba? Dahil sa mga inilahad ko at marahil na-discover din ng Pangulo kaugnay sa 2025 budget. Hindi malayo, Ginoong Pangulo, na naganap din ang mga ito noong 2023, 2024 at mga nauna pang budget kung saan napakaraming ghost at substandard projects ayon kay Secretary Vince Dizon at ayon mismo sa talumpati ng ating kasamahan na si Senator Ping Lacson. Ngunit marahil ay walang naglakas loob na sabihin ang katotohanan kay Pangulong Marcos o magsumbong sa kanya kaugnay sa ilang mga bagay na ito bago ako.
Si Toby Chanco kaya. Si Toby Chanco ang kamiting ng Pangulo. Tapos, syempre, tinatanong din siya ng Presidente. Kasi sila Senate at saka Congress Dalawang kapulungan na yan Ang pinagdaanan ng proseso ng national budget Kaya nga ako itiwala ako si Toby Chanco. Kasi yan ang aso dyan ni PBBM sa House of Representatives para bulabugin yung mga korap. Bakit? Ang problema kay Martin, nagpabaya siya sa kalokohan nito nila Saldico. May mga issues na ng kalokohan ni Saldico, hindi pa rin niya pinapansin. Oo. Ngayon, malaki ang sakit ng ulo niya. Di ba? Nais ko din pong kumpirmahin ang sinabi ni Congressman Toby Chanco na ang pag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ginamit na paraan ni Speaker Romualdez para mag-release ng pondo nila na naka-FLR or for late release bago mag-eleksyon. Maski na alam po niya na hindi po ito kayang talakayin ng Senado hanggang sa Hunyo pa mula nung simula. Ulitin ko, ginamit ni Martin Romualdez ang FLR at ang pangalan ng Pangulong Marcos upang itulak ang kanilang unconstitutional na impeachment complaint. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Subalit, Ginoong Pangulo, hindi ito umubra. Hindi ito umubra dahil tinanggihan ito ni PBBM. Sinabi niyang walang ganyang uri ng usapan. At sinabi niyang hindi niya gagawin yon. Kaya hanggang ngayon, nananatili pa rin for late release ang mga questionableng pondo nila. And that is why, Mr. President, distinguished colleagues, at the height of the impeachment controversy and amidst the passion of some sectors to remove the Vice President at all costs, I urged prudence and level-headedness because I knew that greed and not accountability was the reason behind it. In the end, Mr. President, the Supreme Court vindicated us. The Supreme Court vindicated us by saying, among others, quote, there is a right way to do the right thing at the right time. This is what the rule of just law means. Close quotations. Ginoong Pangulo, sinisi po sa akin ni Speaker Romualdez ang pagkakatanggal kay Congressman Zaldico. Sinisi po niya sa akin ang pag-FLR or for late release ng kanilang mga proyekto. Sinisi po niya sa akin ang pagkakadismiss ng impeachment complaint laban kay VP Sara na nakikita niyang makakatunggali niya sa susunod na halalan. Sinisi din niya po sa akin. DDS script Martin Romualdez tatakbo presidente. Diyos ko, malabong tumakbo si Martin pagka presidente. Paano ko nasabi? Mag-senador nga ayaw Mag-presidente pa. Di ba? Ang pagkakasira ng kanilang maitim na balakin sa 2025 budget na nagawa nila ng walang balakid na mga nagdaang taon. Ginoong Pangulo, naging tapat ako at ginawa ko lamang ang aking tungkulin. Kung ano ang tingin kong tama at nararapat para sa bansa at sa sambayanan. Subalit, sa kabila po nito, nagsimula na ang lahat ng bira, paninira at kaso laban sa akin at sa Senado. At ang nasa likod ng lahat ng ito, walang iba kung hindi si Martin Romualdez. Dati tinuturo niya si Lacson Lacson tsaka si Soto. Yun. Yung pagkakabulgar nung 142 billion. Ika nga ni Mayor Magalong na ngayon lamang nakita ko sinisiraan na rin ngayon. Bakit ko ba nilabanan at binisto sila Speaker Romualdez mula noon hanggang ngayon kung kasabwat at kasapakat lang din nila ako? Hindi ko po gagawin yun. Sa pinasakig ng tennis court, ang nasabing gusali sinimulang pinatayo noong 6 ng Oktubre taong 2022 at ang kontraktor, ang St. Gerard Construction na pagmamayari ng mga diskaya na nasangkot ngayon sa mga magumalyang flood control projects. Dahil dito, pumenasyon ng ilan ang pagiging special advisor ni Mayor Benjamin Magalong sa ICI. Lalabanan ko ba yung ang lalakas na yan, sila Speaker? Lalabanan ko ba yung mga mayayaman na yan? Kung ako'y bulok, I fought for what is right. Ano nga ba ang ginawa nila sa akin? Una, hinalungkat ang isyo ng campaign contribution na tinanggap ko mula sa isang individual na may-ari ng kumpanyang nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Inamin niya, di ba? Hinalungkat yung kaso, di ba? Yung 30 million na tinanggap niya raw. Inaminado si Cheese. Inipit niya ang budget ng COMELEC sa Kamara dahil dito pa lamang dito pa lamang dapat maging basis na to ng desisyon ng COMELEC ni George Garcia. Diba? At binusisi ang di umano kaso kong ito. Subalit, Ginoong Pangulo, tulad ng sinabi kaso kong ito ko sa simula ng aking talumpati,
Kapag ka nagturo ka ng daliri kanino man, may 3 daliring nakaturo pabalik palagi sa iyo. Anong nangyari? Hindi ba't biglang may lumabas na ulat ang PCIJ na ang dami naman palang opisyal, hindi lang senador, mas mataas pa ang tumanggap din ng ganung uri ng kontribusyon noong 2022 elections? Ang tanong ko ay simple. Kung legal at walang mali sa ginawa nila, edi dapat legal din at tama ang ginawa ko. Tanga. Ay. Maliwanag sa batas, maski sa Omnibus Election Code. Di ba? Bawal. Maliwanag din doon sa batas ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Bawal din kayong tumanggap nga. Eh si PBBM nga, niregaluhan ng birthday party sa hotel eh. O, di ba? Ginagawa ng issue laban sa kanya. Buti na lang ang presidente merong absolute immunity. O. So dapat din daw, legal din daw yon yung sa kanya. Alam nyo, nung panahon, gusto niya lang tumbukin dito si PBBM. Kasi si PBBM po, tumanggap din ng contribution mula po doon sa contractor. Ha? No, may tinanggap din si PBBM. Kaya lang, ang kaibahan kasi, si PBBM ay civilian noong 2022. Magkaiba sila. Ay nako, cheese. Pero bakit? Yung binabanggit niya na kung legal sa kanila, dapat legal din yung sa akin. Ako lang ang iniimbestigahan tungkol dito. Hindi lang ikaw, cheese. Nauna ka lang na pangalanan kasi malaking tao ka. At ang laki ng atraso mo sa mga asar sa'yo. Higit pa doon, Ginoong Pangulo. Hindi ba tayon kay Mayor Maga? Kapag hindi po na pangalanan si Cheese Escudero, sasabihin na naman nila, tingnan nyo, mga dilis lang, sacrificial lamb lang yung mga binabanggit doon. Walang malaking pangalan. Ayan, Cheese, nadali ka na. Merong 67 na miyembro ng Kamara na contractor. Ito po ay mga miyembro ng Kamara na may construction firm na nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Kung bawal talaga ito, ibig sabihin ba niyan, bawal na nilang gastusin ang sarili nilang pera para sa kanilang sariling kandidatura? Bakit hindi din binubusisi yun? Hindi naman po bawal yun eh. Naggastusin nila yung sariling pera nila. Di ba? And then yung mga contractors na yon, ganito yan eh. Voidable yung kanilang COC. Kasi ganito, kung ipinagbabawal ng batas ang isang bagay, for example, bawal na meron silang bawal silang involved pa sa kanilang mga negosyo like dyan sa construction. Bago pumasok sa gobyerno, dapat nakapag-divest na sila. Di ba? Bago sila mag-perform sa trabaho nila bilang mga mambabatas. Ngayon, kung hindi nila ito na-perform, hindi nila ito nagawa, then dapat dyan, pwede yung sampahan na ng reklamo. Na yan, co-warrant to. Because in the first place, dapat disqualified sila. Kaya sinasabi ko, voidable yan. Void from, legit from the beginning, pero pwedeng mai-cancela kapag napatunayan talaga na yung may paglabag. Ay nako, cheese. Gusto niya lang, kumbaga, kung legit sa kanila, lawful para sa kanila, like kay BBM, dapat sa akin din, governor ka nun eh. Paano yun? Bakit hindi inaalam yun? Ako lang talaga. Pangalawa, inintriga ni Martin Romualdez ang dating liderato ng Senado dahil sa pagkakaupo at pagdinig ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee dahil marahil sa pananaw niya ay hindi siya safe kay Marcoleta. Ngunit, Ginoong Pangulo, sa hindi niya inaasahang pagkakataon, yung direksyon kasi ni Marcoleta, corrupt. Di ba? Biruin mo yung indispensable ng mga diskaya diyan sa issue ng corruption na yan. Yun pa yung gusto niyang mailibre. Ang pagkatang gusto lang mangyari ni Marcoleta ron ay tumbukin lang talaga si Martin Romualdez at saka si PBBM. Yung dalawa lang ang gusto ni Marcoleta. Hindi nga po tinitira ni Marcoleta yung insertions Sige nga, nagwala na ba si Marcoleta tungkol sa budget insertions? Di ba? Wala. Hindi niya iniimik yan. Hindi siya umiimik dyan. Ang ano na lang talaga, kaya nga kaduda-duda,
Ang ginangal-ngal niya lang talaga, yung kickback. Nung araw ding yun, nagsalita ang mga diskaya, pinangalanan ng 17 congressman na kasosyo niya, kabilang ang pagbanggit na naman ng pangalan ni Martin Romualdez. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Isa na naman po itong patunay, Ginoong Pangulo. Kapag ka nagturo ka ng daliri sa iba, may 3 daliring nakaturo pabalik sa iyo. Pangatlo, sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kung saan ni-name drop ako ni Yusek Bernardo, bagaman inamin niyang personal na mismo na hindi niya rekta kung nakausap o binigyan ng anuman, bigla namang tumestigo si retired Master Sergeant Gutesa at muling pinangalanan si Martin Romualdez na hinahatiran daw niya ng pera sa mismong bahay nito. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico, ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. Spliced yung video ni Cheese. Gamit ang script niya sa pagturo sa akin, ayan na naman. May 3 daliring nakaturo palagi pabalik sa kanya tuwing ginagawa niya yan. Ulitin ko po for the record, Ginoong Pangulo, ang sinabi ni retired Master Sergeant Gutesa. 35 maleta ng pera na naglalaman na mahigit kumulang 48 milyong piso bawat isa o kulang-kulang 1.7 billion pesos sa isang delivery. Ay di umano hinatid niya sa iba't ibang bahay, sa iba't ibang pagkakataon ni Martin Romualdez. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, hindi ba nakapagtataka? Bakit hindi sinasama si Martin Romualdez sa anumang investigasyon? DOJ man, NBI man, AMLAC man. Ang problema nga ebidensya, hindi kasi po pwede na dahil lamang sa putak, di ba? Hindi pwedeng ganun kay Cheese kasi matibay ang ebidensya Umaamin No ako po ay pinuntahan, no ako po ay dumalo sa imbitasyon ng ICI bilang resource person, binanggit ko at tinanong ko din ito sa kanila. Ganito ba katindi ang kapangyarihang hawak ni Martin Romualdez? Na bagaman hindi siya speaker, tila the name that cannot be mentioned pa din siya at nagagawa pa din niya ang nais niya kaugnay sa isang mapamiling hustisya o selective justice. Halimbawa, bakit ang daming kondisyon bago ipasok ang mga diskaya na nagpangalan sa maraming congressman sa witness protection? Bakit? Kapag ka nagbanggit ng pangalan, yun na ba yung basihan? Di ba? Matalinong abogado si Cheese, magaling yan. Pero mukhang napasama yata yung inuma. Pero pag si Alcantara, Hernandez at Bernardo, walang ganong kaparehong. So, Alcantara, alam ko alam ko yung dalawang yun, nagbalik, alam ko may mga sinoli sila. Pero ang unang-una nakita ko si Bryce Hernandez. Nag-offer na willing siyang mag-surrender. Sabi niya, kami wala na nga pong mawala sa amin, nag-all out na kami. Di ba? Maliit kasi yung kina Bryce. Kumpara dyan kila Diskaya. Napakalaki. Indispensable principal yan At nationwide pa. Diba? Pare-pareho silang indispensable principals kung tutuusin. Pero ang matindi kasi itong si Diskaya. Nationwide, parang halos lahat ng politiko kasabwat niya. Kondisyon. Bakit hiniling agad ang freeze order di umano para sa asset ng mga name drop na senador? Pero maliban kay Congressman Zaldico, dapat kasi nabanggit na agad dito. na mukhang nilalaglag na nila. Ni isang congressman walang request para sa freeze order. Pagdating naman kay Martin Romualdez na diniliveran ng bilyong piso sa bahay mismo niya, ang sabi ay, quote, "We will work on it lang." Bakit interesado ang lahat sa 6 na senador na idadawit Ito na naging masyadong tanga si Cheese si bakit na Alam naman niya na hindi pwede yung bunganga lang maging basihan Di umano ni Bryce Hernandez na handang-handa tayong alamin sana kung sino-sino sila para mapagpiestahan natin sila. Pero nung sinabi ni Bryce na hindi pala senador, kung hindi kongresista lamang ang papangalanan niya, biglang naglaho ng parang bula ang atensyon. Mali ang sinabi niya rito. Walang sinabi si Bryce Hernandez
na mga senador ang mga senador lang ang papangalanan niya. Ang nagsabi noon, kung di ako nagkakamali, yung abogado niya. Madaldal din yung abogado niya eh. Tapos nilinaw niya na yung nasa computer niya mga kongresista. Parang wala na nagtanong. Parang wala nang interes para alamin. Sino-sino nga ba yung mga yan? Kung ako po yung tatanungin nyo, alam ko merong 6 na senador eh. May nagtatanong sa akin, bakit wala si Cheese? And my answer to that is, I'm almost sure, no, probably hindi ma-mention si Cheese simply because walang insertion doon. Sa Bulacan. Escudero, wala doon. Hindi po senador yung laman nung computer ko. So fake news yun, ha? May 6 na senador na nunumbrahan mo daw. Mga congressman yung nasa computer mo. Yes, yung nasa computer ko po, congressman po. Okay, thank you. Pahiya si Attorney Fortune. Ay nako, tigilan nga natin itong kalokohan ni Cheese. I'm sure napanood nyo naman lahat yan, di ba? Ngayon, eto na yung bangungot ni Cheese. Ipatatawag na po kasi siya ng COMELEC dahil nga dyan. Inamin niya eh. Di ba? Inamin niya yan eh. Hindi niya pwedeng sabihin na walang bearing yung aking sinabi dun sa privilege speech ko kasi protected yun. Di ba? Protected yun. Kaya hindi ako pwedeng kasuhan doon. Alam niyo, yung speech kung yun ang magiging katawiran nito, totoo po na yung privilege speech at saka yung mga sinasabi nila roon sa committee hearings nila ay may immunity yan. Okay? Pero hindi po nangangahulugan na hindi pwedeng magamit laban sa kanila. Admission of guilt yung sinabi niya na tumanggap talaga siya Eto nga sa House ito, tanong ni Attorney Jokno, in the last 2 cycles of elections 2022 to 2025, kayo ba ay nagbigay ng donation sa sino mang kumandidato, whether local or national? 2022, Your Honor, kaibigan niya to si Lubiano. Yes po, Your Honor, kay Senator Cheese Escudero, yari. Magkano po ang inyong na-donate sa kampanya? Na-donate po sa kampanya mismo, ha? Sa Omnibus Election Code, yan ang pinagbabawal. Nung na-content ko natin, sabi ko, doon sa batas, sinasabi, bawal yung donation para sa kampanya. Pero kung personal, di ba, money, pwede. Ang bawal lang sa pangagampanya. Ito, malinaw yung tanong dito. Sinabi niya, 30 million. Diba? Tama lang din naman yun kasi ito, mababa na ito. Sa pangungontrata sa gobyerno. Tama lang din naman na si Cheese. Diba? O baka nga nanghingi pa yun sa kanya Dito nagwala si dito galit na galit si Cheese nun Sabi kasi rito ni Soto, hindi pa ito nag-e-eleksyon ng Senate presidency. Sabi niya rito, 142 billion daw na budget insertion grabe, sabi niya. And yun. Grabe is the word. Amendments by the Senate in the past never run into billions, especially if it involves the DPWH. So, sabi niya, meron na rin po silang insertions noon dyan sa DPWH, pero hindi raw maabot ng bilyon. Pero kay Cheese, tragis na yan, garapalan, 142 billion. Ito yung sinasabi ko Naging talamak. Di ba? Sa insertion. Sinasabi tuloy nila, ang palusot dito, ang walang masama sa insertion, ang masama, kickback. Pareho lang masama yan. Kasi unang-una, bakit ka mag-i-insertion? Papakialaman mo pa yung papatakbo ng mga proyekto. Dapat paubaya yan sa executive. Kaya nga executive department Kung meron kayong mga interest sa mga mga infrastruktura sa inyong mga nasakupang lugar o lumalapit sa inyo, refer them, di ba? To DPWH. Kaya may mga district yan para sila ang magpasok niyang proyektong yan sa NEP. Dapat ganun, hindi yung, sige ako bahala. Ako bahala dyan. Di ba? Pagdating sa amin yan, pasok yan sa pamamagitan ng BICAM or small committee sa House.
Ito pa yung nakakapiko na sagot niya rito. Ingay lang, just a political noise lang daw yung yung 142.7 billion insertions niya. And then kalaunan, inamin na naman niya. Na kung tutuusin, sabi niya, kung totoo, 143 billion budget insertions, barya lang. Kasi ilan yun? 1% lang nga daw yan. O sa national budget. Diba? Talagang loko. Ito yung Bulacan, 12 billion. Diba? Ang daming manhid dyan. Si Joel Villanueva, di raw niya naramdaman yan. Then Sorsogon, diba? Yan yung breakdown. Kasi kung doon nagkakamali nun, sabi, meron din siyang sa flood control, 19 billion ang inilaan niya. Tapos meron ditong 3 billion sa 142 para kay Bongo, in behalf of Bongo. Diba? Parang inihabilin lang. Ganon ang ginawa ng kalokohan sa budget. Diba? Ay, my God, Jesus Cordero. Maray si JV Marcoleta ba to? Bakit daw mga senators lang yung binabanggit? Gusto ninyo ng malaking isda. Gusto nila ng malaking pangalan eh. Di natural lang. Di ba? Nakita ko nga rin yung kay JV. Ito yung sinasabi ni JV. Last week parang nawawala tayo sa direksyon natin. Bakit pa rin senador ang ang pinagpipiesta? Sa pool kasi yung kapatid niya eh. Isa-isa atin. Hindi, kasi mali rito si JB. Hindi nangangahulugan na kapag ka senador banal. Pwede din namang hangal. Di ba? Kasamaan. Habang yung mga tunay na salarin, sino ba ang talaga nagsimula ng modus na to? Saan ba nag-originate? Saan ba may parking? Saan ba nagbebenta ng kontrata? Sino ba yung nagtaasan ng tanan na naririnig natin kaya nag-ghost project? Di ba si Saldico at mga kasama niya? Ayun, gusto nilang ipako na lang doon kina Saldico. Hindi pwede yun. Dapat pati yung, magkaiba ho kasi yung flood control scam. Iba din naman yung budget insertion. Di ba? Kasi doon sa budget insertion, doon ang gagaling yung pagpopondo ng ini-scam sa flood control. Ay nako, kaya magkakasama yan. Kaya dapat pareho yan na tinitignan. So sana wag naman mawala ang focus natin sa mga tunay na salarin. Baka mamaya nasisira na ang mga senador. Baka yan rin ang sinasabi ng House eh. Bakit kami lang? Ang gusto nyo kami lang. Bakit kayo? Wala rin ba kayong ginawa? So nagtuturuan ng dalawang kapulungan ng mga buwaya. Sabi ko nga hindi tayo dapat mamili ng kakampihan sa kanila sapagkat yung pag-aaway ng dalawang buwaya, kada tilamsik ng dugo ng mga yan, di ba? Pabor yan sa atin. Magkagatan sila, magsakmalan sila, ayos lang yon kasi napapahamak nila yung mga sarili nila. Sobrang bobo na lang ng mga Pilipino kapag sa 2028 pinagboboto pa yung mga yan. Diba? Dapat yung mga sangkot, huwag na. Pagka may dalang ayuda, kunin yung dalang ayuda. Tapos, budulin. Huwag iboto. Ganun lang yun. I-post sa SOCMED. Si congressman, si senatong, binigyan kami ng pamasko. Pero hindi ko siya iboboto. Di ba? Dapat ganoon. Lusot ang mga tunay ng mga gumawa ng modus nito. Ako naman. Dapat sumali ka rin sa investigation di ba? No. All right. Okay, buyers muna. 4 na oras tayo halos sa daldalan Grabe ang haba ng live natin. Huwag kang aasa JDB, mga botante pa ba? Ayun na nga ang masaklap di ba? Labanan niya ng crocodile versus alligator. Di ba? Pagka ganun nangyari sa atin sa 2028, nako po, maliwanag lang, hopeless case na talaga ang Pilipinas. Sa totoo lang. Di ba? Okay, so buyers muna. And it's lunchtime. Thank you so much. And God bless everyone.